Hey guys, it has been a while since I've uploaded some videos because I was quite busy and I lost my camera. I just bought a new one and we are now in Tokyo. I'm preparing to go outside, but first things first, we need to go and get moving and we need a Metro card. So I'll show you how to get it. So we have the Klook or Klook app. I opened it and I bought a Metro pass for 2 days for about €6.86, and I'm gonna claim it right now at the metro station and we will travel across Tokyo without any hassle. O sige, tara na. Ready na ba kayong mag-enjoy dito sa Tokyo? So join me. Ang first stop natin ay Ueno Market at saka Ueno Park. Maganda dito guys kasi parang makakabili ka dito ng mga super cheap stuff. Pero hindi na tayo bibili, marami na tayong nagastos ngayong layover natin kasi bumili tayo ng bagong camera. But I'll bring you there and show you how beautiful Japan is. In front of me guys is the flagship of Uniqlo. Ang laki niya, no? Nasa Ueno siya. Madali lang siyang hanapin. Once na bumaba na kayo sa metro, pagbaba nyo, paglabas nyo sa exit 7, nandito na siya kaagad. Ito nga pala, welcome to the Ueno Market. O, tingnan nyo, daming sapatos. Parang kung ano-ano lang mabibili mo dito. Kaya masarap mag-Japan kung marami kang budget. I'm so happy talaga because one of the mahirap na i-request na mga destinations are Asia, namely Japan, Hong Kong, Singapore. Kaya nung nakuha ko to sa schedule, tuwang-tuwa ako. I love being here in Japan, kahit saan naman sa Asia para at least feeling malapit na sa Pilipinas. Unfortunately, yung airline na pinagtatrabahuan ko, they don't fly to the Philippines. Well, they do, but it's just like shuttle up and down. Oh, i-enjoy nyo na muna yung mga tour ko sa inyo. Kahit hindi ka nakakaalis sa Pilipinas, isasama ko kayo lagi. Okay? Dito naman sa right-hand side nyo, diyan kayo makakabili ng mga matcha tea. Ewan ko, tinikman ko na minsan pero it's not my thing. Parang Pinas lang. Kakatawa naman. Maaga akong pumunta kasi ayoko naman na masyadong busy. Huwag kayong pupunta dito ng mga midday o kaya during the afternoon kasi talagang ang dami ng tao. Hindi mo na ma-enjoy masyado ang mag-ikot-ikot dito. At the end of this market, ayan na yung way papunta sa Ueno Park. Kaya pagpunta kayo dito, tatlo ang makikita nyo. The Uniqlo, Ueno Market, at saka yung Ueno Park. Kung ano-anong tinitinda nila dito, tingnan nyo. Dried seaweed. Meron din silang pusit. Marami din yung mga kainan. Kung gusto mong makamura, dito ka pupunta. Ayan cute ang mga jacket. Gusto ko pang bumili, kaso lang ma-over budget na ako kasi pag uwi ko sa Netherlands pwede ka lang bumili ng mga duty-free articles hanggang €430 nakabili na kaya ako ng about 350. Konti na lang, magbabayad na naman ako ng tax, ayoko. So tingin-tingin na lang. Wow guys, sige nyo, isda fresh. Diba mahilig ang mga Japanese ng fish? Nakakamiss din kumain ng fish kaso lang, I don't know.
I'm more of ewan ko, meat eater yata. O kung gusto nyo makamura ng sapatos, dito kayo punta. Tignan nyo, nagiging busy na tuloy. Ang dami ng picture-picture. End of September na guys, pero maganda pa rin ang weather. Ang init dito sa sa Japan. Nandito tayo sa Ueno, Tokyo. Pero pagdating ng summer, nako mas mainit pa. Kaya I don't know, I love the weather here in Asia between the months of September, October, November hanggang December. Katuwa, di ba? O sige, yung next footage natin, the end na ng street, punta tayo sa Ueno Park. To find the way to the park, kailangan mo cross dito sa street. Tapos nakikita mo yung may escalator doon. Doon tayo pupunta kasi doon ang entrance papunta ng Ueno Park. So just take the escalator until the top. Doon na magsisimula yung entrance ng park natin. So ayan guys, once na you've come up from the escalator, nandito tayo sa Ueno Park. One thing I've noticed about Japan, wala silang masyadong bins or trash cans, basurahan, pero malinis sila guys. Sayang naman, naging makulimlim tuloy kanina maaraw, pero okay lang, at least hindi siya mainit ngayon. It's not too warm to walk. Punta tayo dito guys, meron silang shrine. At least hindi pa masyadong busy. Oh, at least nasa shade. Ang init talaga. Ayan. Wala pang masyadong tao. Kakatuwa naman ang buhay ng isang flight attendant. Laging masaya pero parang lumilipad ang utak sa sobrang pagod at saka jet lag yan. Kalain mo ba naman, Amsterdam to Tokyo takes us 13 hours to fly. Tapos pag umuwi pabalik sa bahay, almost 15 hours. Kaya kahit I tend to enjoy it, mahirap pa rin kasi pag jet lag ka, parang yung kulang ka sa tulog lagi. Pero it's a part of the job. I accepted it. So kailangang walang laging nagko-complain, di ba? Meron namang mga advantages like traveling everywhere. Never in my life na kaya ko tong bayaran. Kaya naman siguro pero low budget lang. Baba tayo. May mga wooden carvings dyan, tapos may mga nakasulat. Hindi ko lang alam kung ano yun. Hindi kasi ako marunong basa ng Japanese. Ayan oh. Kita nyo? This. Yung sinasabi ko. So mga fellow Filipinos from Japan, kung alam nyo kung ano yun, just comment down below para at least alam din natin. Alam din namin kung ano yun. Kung ano mga sinusulat o kaya kinakarve nila sa woods. Ano ba yun? Wishes ba nila yun? Or worries? Ayan, hindi ko alam. Siya nga pala kung nanonotice nyo kung bakit parang ang haba na ng buhok ko. It's good news guys. Meron kaming new uniform regulations. Pwede na kami magpahaba ng buhok. Gusto ko magkaroon ng man bun. Kaso lang nasa awkward face pa tayo. So habang manonood kayo ng mga vlogs ko mamaya, makikita nyo kung gaano nakahaba yung buhok ko. Pero hindi pa naman ako magme-makeup. Pwede rin, kaso lang neutral lang daw. Pwede pa nga mag ano ba yung tawag dito? Nail color. Pwede daw. Kaso lang neutral daw sa men. Kaya nakakatuwa naman. Kaya pagpasensyahan nyo na, hindi ako dugyot. Kaso lang gusto ko talagang magpahaba ng buhok. O diba, ang saya dito sa Japan. Kaya punta kayo guys kung meron kayong chance. Dito sa Ueno Park guys, maraming shrines. Kaya this is the next shrine we're gonna visit.
Dapat nag-research muna ako kanina para masabi ko sa inyo kung ano itong mga pinapasyalan ko. Iyan kasi ang problema ng mga amateur vloggers or vloggers katulad ko. Laging naglalakwat siya pero walang alam kung saan pumupunta. Basta naliligaw na lang. By the way, itong high building na ito, ano bang tawag dyan? Pagoda, di ba? Ang alam ko, they told me, nung nag-tour ako dito sa Japan, parang ano nila yan. Kung hindi ako nagkakamali parang burial nila yan. Parang dyan sila, ano ba yan sa Tagalog? Nakakaya talaga, hindi ako marunong. Cemetery nila. Pero hindi ko alam. Para sa mga Pinoy sa Japan, please comment kung hindi totoo yung nasabi ko. Ayan, ang dami na namang shrines. Yung mga sinasabi ko mga papel guys, tingnan nyo nakahang lagi. Ano ba yan? Oh, meron naman yung wood carvings doon. Ano kayang ibig sabihin yan? What does it mean? Prayers ba? O kaya mga wishes nila? Yan talaga hindi ko alam. So, on to our next destination sa Akihabara. Marami doong mga gadgets at saka electronics. Doon tayo pupunta after this. Ang init talaga kaya kailangan mong humanap muna tayong 7-Eleven para uminom. Kahit ano. Dito rin pala yung Ueno Zoo kung gusto natin bisitahin yung alam na. Malapit na tayo sa Ueno Station. Sabi ko sa inyo dadalhin ko kayo sa Akihabara. At saka gusto ko rin sabihin sa inyo guys, every corner ng street may toilet ang Japan. Kung katulad nyo ako na maliit ang pantog at laging naiihi, talagang ito ang best destination ever that you have to visit. Tignan nyo kung gaano naka-busy guys. Simula pa lang yan. Maaga pa nga akong umalis ngayon. Kaya kung mamamasyal kayo dito sa Japan, wag sa weekends. At saka wag sa peak hours. Kung hindi, eto, buti nga hindi pa masyadong magulo at saka crowded. Di ba na-mention ko sa inyo, pupunta tayo sa station, eto na yon. Kaya nating lakarin yon kasi it's just like 1.9 kilometers. I think 10 minutes walk. Kaso lang di ba meron tayong unlimited card today, so bakit tayo maglalakad? Gusto ko sanang isama yung nanay ko dito sa Japan. Kaso lang, when you are in Japan, kailangan mo laging naglalakad. Lagi nang masakit yung tuhod niya. So, from Japan, greeting sa iyo ma. Sa susunod kasi, kumuha ka ng wheelchair para makasama ka. Itutulak na lang kita. Nakalimutan ko pala nga sabihin, hindi tayo nakasakay doon kasi JR Lines. Kasi yung Metro Pass na binili natin is eligible for everything at saka every metro except the JR Lines. Kaya maghahanap tayo ngayon ng Hibiya, pero alam ko na kung saan tayo pupunta. Meron pala silang rules dito sa Japan. Pag nag-escalator ka, you need to stand on the left hand side. Kasi yung gustong nagmamadali, kailangan dito sila dadaan sa right. O diba? May natutunan na naman tayo dito. So if you need to buy some electronics or gadgets, mga phones o kaya games, you need to be here sa Yodobashi Akiba. Madali lang siyang hanapin. Hibiya line, yung gray one. Dito tayo galing. O halika, let's visit some 7-Eleven muna. Nauhaw na talaga ako. Kanina pa ako naglalakad. Ayan guys, I just bought this white Coca-Cola. Pero meron siyang fiber. So, it's healthier than the most Coke you can ever get here in Japan. Tapos zero sugar pa siya. Subukan natin. Matagal ko na itong nakikita dito. Hindi ko pa sinusubukan. Siguro lasang Coke din. So, here goes nothing. Tignan natin. Parang lasang regular Coke lang siya. Kaso lang mayroon siyang dietary fiber. So, ibig sabihin, matatay ka nito pag ininom mo. Lago tayo.
Hindi naman. Marami naman silang toilet dito sa Japan, every corner of the street. Sige, I'll try to enjoy this kasi mabilis uminit yung mga Coke sa Asia kasi mainitin yung weather sa labas. So, bottoms up. Jane, greetings to you, to my sister. Ito yung sinasabi ko sa iyo na na yung Coke na kahit anong inumin mo, hindi ka tataba kasi nakakapang slim siya. Akala ko noon meron siyang special ingredients na nagtatanggal ng fat pero may fiber siya. Pag ininom mo to, parang kumain ka na rin ng gulay. Huwag niyong kalimutan, ito yung kulay white na Coke. Cheers! Ito na yung sinasabi ko sa inyo guys, yung electronics at saka mga gadgets. Hindi na ako papasok doon dahil alam ko hindi ako pwede niya mag-vlog. Privacy reasons. Tapos ito na yung takoyaki. Hindi ako kumakain yan kasi meron yata siyang squid. Pero yan taiyaki, I like it. Only yung chocolates. Ayan o. Kaso lang dito sa Japan, wala. At yun naman yung street if you are looking for mga games, mga childhood games mo, Sega, Nintendo, Atari, dito silang lahat. Pero advice ko lang sa inyo, punta kayo dito ng night time. Sabado ngayon kaya masyadong busy. Daming mga taong free. And there's a lot of things to see, pati mga Pokemon cards dito kayo makakabili. Medyo napapagod na ako, parang gusto ko na umuwi muna sa hotel, maligo, at mag-freshen up. Hindi pa kasi ako masyadong nakatulog eh. Ayan din no, yung mga girls na nakadamit ng anime. Ano ba yan? Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa inyo kasi parang lumulutong talaga yung yung isip. Pero okay lang. At least makita nyo at saka ma-experience nyo rin yung Japan through the eyes of the lens of our camera. Kung mahilig kayo sa mga stuffed dolls, ayan. So I hope you are enjoying what you're seeing right now. Kaya kung kaya nyo ring mag-apply bilang flight attendant, gawin nyo na. It's fulfilling naman. Kahit hindi masyadong kalakihan ng sweldo, masaya naman, di ba? Meron kang world tour on your own. Yun nga lang, magsaserve ko muna ng coffee and tea for 300 passengers in one set. Pero pagdating mo sa destination, enjoy to the max. Pag sobrang daming tao, nagkakaroon ako ng error. Parang gusto ko na talagang bumalik at magpahinga muna. Tingnan mo, sobra. Ang dami mong pagpipilian. Tingnan ko nga dito, meron naman silang on sale na cameras. Sige, pasok tayo. Mamayang gabi, dadalhin ko kayo doon sa Shibuya Crossing. Mas malala pa doon ang mga tawiran ng tao. Sobrang dami. Meron lang ako i-check na store dito kasi may gusto kong bilihin na spray serum. Alam nyo yon, yung The Alba spray serum. Bibilihan ko yung kapatid ko tsaka nanay ko ulit. Nagustuhan nila last time. Ang next destination natin pagkatapos ito, Montreal. Nagkamali ako ng pagkakaschedule ko sa work kasi yung time difference between countries -7 dito sa Japan. Mamaya pag pumunta doon ako sa kabila, +7 naman. Oh no, it's the other way around. +7 dito, -6 doon sa Canada. Kaya yung body clock mo hindi na alam kung kailan ng gabi o kaya araw. Eto na, nandito na tayo sa Matsukiyo. Meron sila dito yung gusto kong bilhin. Ayan, Matsukiyo. Eto guys, ito yung gusto kong bilhin. Hindi ko muna bibilihin kasi hindi ko dala yung passport ko. Did you know na
pag foreign visitors kayo sa Japan, you can buy something for tax-free. Kailangan mag-exceed ng 5,000 yen yung binili nyo, tapos meron ko yung 10% discount. So uuwi muna ako, babalikan ko na lang yan. Meron pa naman akong another 24 hours dito. So sayang din yun kung hindi natin kukunin yung discount, diba? Okay, now let's go home. Napapagod na ako, maligo muna. Mainit masyado dito. Sige, I hope you enjoyed the tour today. Yung Ueno at saka Akihabara. If you like the videos, please like, share, and subscribe. At least dadalhin ko kayo lagi sa lahat ng mga trip ko. Okay, see you next time na naman ha. Next time o mamaya ulit kasi lalabas tayo. Ita-try natin pumunta sa Shibuya crossing, yung tinatawag nilang pinaka busiest crossing sa Japan.